Mark safe na ngayong buwan si Senate President Tito Soto sa umano'y nilulutong kudeta sa Senado. Anya, fake news lang naman kasi ang mga spekulasyon at bahagi daw ng concerted effort laban sa kanya. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Ligtas si Senate President Tito Soto sa kudeta matapos mag-adjourn ang Senado ngayong araw sa kabila ng mga spekulasyon na magpapalit na naman ang liderato. Alas 10 ng umaga nagsimula ang plenary session kung saan nag-move to adjourn si Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito. I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, November 10, 2025. Any objection? There being none, the session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, November 10, Inaprubahan naman ito ni SP 2025. Soto with no objections. Pero bago sila nag-adjourn, napag-usapan muna sa sesyon ang Resolution 320 mula sa Kamara. Humingi kasi ito ng consent mula sa Senado para i-extend ang kanilang plenary session hanggang Lunes, October 13. Layo nito na maaprubahan ang proposed 2026 national budget on third and final reading. Agad din itong inaprubahan ng Senado. Matapos ang plenaryo ay nagpaunlak ng panayam si SP Soto sa media kung saan sinabi niyang pag-uusapan pa raw nila kung sino ang pinal na mamumuno sa Blue Ribbon Committee. Sa ngayon ay bukas sa posisyon sina Acting Chairman Senator Erwin Tulfo at Senator Pia Cayetano. Pinabulaanan din ni SP Soto ang mga fake news tungkol sa kanya at sa Senado. Kumakalat kasi sa social media na may tinutulak umano siyang tax measures. None whatsoever. Me personally, and even the Senate itself, wala na may nag-file anything, any new tax measure. Wala. Sa matter of fact, kung ako magpapile, bawas tax. Dagdag pa ng Senate President, linggo-linggo na lang daw na may kumakalat na fake news tungkol sa kanila. Isa na nga rito ang pagpapalit liderato na naman sa Senado. I think there is a concerted effort by some quarters. I don't know who. We'll try to find out. Siguro, walang makita sa amin. Gumawa na lang ng invento. Ipagdarasal na lang daw ni SP Soto kung sino man ang mga nasa likod nito at nagpaalala sa publiko na huwag basta-bastang maniniwala, lalo na sa masamang balita. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.